Hi guys! Good afternoon, good morning, good midnight to all my friends near and far. And ito na naman po si Marilyn together with husband Corey, to or greet Kuya, you. whatever. Kuya Cory. And we are here to greet you guys a Merry Christmas in advance. Happy New Happy Year. New Year! So alis na siya. He's going out to get some more materials More for the material, house. never ending, huh? Yeah. But how was the tree? You like the tree though? My ukay-ukay tree. Can you say ukay-ukay tree? I got Ukay-ukay that for tree. only $20, right? It sat in the garage for about 3 years. 3 years. 3 taon na naka-ano sa garahe. But, well, not too bad for an ukay-ukay. Alright, so, yeah. Alright, love you. We'll see Love everyone. you. To all the viewers, have a wonderful morning. Yeah, morning in the Philippines. Guys, samahan niyo ako ha. Magko-continue kami ng aming decoration dito sa bagong bahay. And I hope you guys will get some information and some ideas on how to decorate yours too. And hopefully, this video will be an inspiration to everybody. Actually, Tagalog. Kada araw na po ako magbi-video for the month of December from the 1st until the 25th. As others would call it, Vlogmas. Sa akin ay Christmas prayer, December 1, 2, 3 until the 25. So I hope na inyo akong sasamahan sa aking mga kuri-kuri ko dito sa bago naming bahay. So enjoy! Mwah! Alright, so sa hindi nakakapanood sa aking Vlogmas yesterday, so take a look at this. Alright, at this juncture guys, pray muna tayo para sa pagkain because the Lord has blessed us with food. Tapos, kain muna kami before ako mag-continue sa aking gawain dito. So, yan po. Alright, ito po yung munting dining area namin. Tapos, tingnan nyo, very minimal lang yung wall decor ko. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, napaka-bland naman yan. Parang kulang eh. So, syempre, number 1 is kulang ng silya doon kasi 5 lang yung available na nabili ko sa ukay-ukay. And of course, kailangan pa ng transition yung ating dyan na area. So, what I was thinking, medyo lagyan muna natin ng additional na decor dyan sa ating ding-ding kasi parang napakasimple lang niya talaga. So, what we will do is tatanggalin muna natin ito. Tapos, isisingit natin ang ating mahiwagang decoration na ukay-ukay din. Ha, ha, ha. Yan. And then, kailangan lang ng support sa bandang dyan. Tingnan natin kung tama ba yung spacing ko. Tagilid, di ba? Paano ba yan? Yan, how about that? Ha? Tapos ilagay ko lang yung mga frames dyan at saka doon sa kabila.
Alright, medyo may pagka-busy itong ating dining area. Kaya lang napaka-bland naman pag walang yung mga chichibureche dyan na sa gitna na mirror. So, parang okay na din kasi kailangan may accent na mga colors dyan sa dingding. So, okay na ito. Tapos, in the long run, papalit-palitan ko lang ng mga mirror na yan. Papalitan ko ng ibang klase. So, next stop is dong banda doon kung ano yung gagawin ko. So, next week ay may railing na kami dyan. Woot, 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 woot. So, makovered na yan. So, wala nang magtangkang tumalon dyan kasi hindi naman siya masyadong malalim. Yan lang So, tatapusin ko yung area na yan and hopefully makagawa din tayo ng ating coffee area tonight. If not, we will do it tomorrow. Okay, okay. So, alam niyo yan guys, yung area na yan, yung dingding na yan, napakarami na electrical wiring at saka plumbing na nasa gitna ng dingding. So, kailangan talaga na careful tayong mag-screw ng ating dingding. Baka lahat ng mga tubig ay babaha dyan sa area na yan. And saka may exhaust. So, dahan-dahan tayo. Lord help me. Okidoki. Hahanapin natin yung stud. Syempre, hindi natin makikita kasi nasa loob siya ng drywall na yan. So, ang secret natin ay tadang! So, dito, i-press lang natin ito at saka itatama doon sa dingding natin. Tapos, pag mag-red na siya, tapos makakita ka ng green, that only means one thing. That is the stud under. Guys, ito po yung pinakaborito kong painting. Kawawa na sira-sira na siya guys. Ilang houses na siguro napuntahan ito. Yung mga renovations ko. Tapos dinidisplay ko ito. Mga binili ko ito more than 6 years ago ata. Parang nabili ko lang ito ng 25. Hindi ko na maalala. Pero kawawa siya guys. Kasi dahil sa kalipat-lipat ng mga bahay na na kinakarpentera ko. Tapos nag-staging ako para mabinta ba yung bahay na yun na kinakarpentera namin. Yun, nasira na siya guys. So, aayusin ko and finally, she will have her own home dito sa bagong lilipatan namin. So, hopefully, it can stay longer and hopefully, hindi siya babagsak kasi parang madismantle na talaga siya. Ay, nako. Yeah. I don't know. It's going to be really close to that side. That's okay. But it's going to look weird, though. That's fine because we don't have enough studs there. It's better to have that than... Well, something smaller, not this. It's something smaller. You can just try. I don't know how I'm going to do this. You can let it rest on the table and then hold it on the side. Golly. I need to help with this. But, Hold it on the side, not there. well, I'm trying to... I don't know how I'm going to get it to... I can't hang it. I can't hang it if I don't do that. There's no way I'm going to hang this up. It's not going to work. I can't do it without holding this still. Oh, God. Does it have to go out? The stud? Okay, let me do it. Yeah, just let it sit there. I'll take care of it. Itong asawa ko. Right? Is that what the viewers... Hirapan daw siyang magsangat ng mga ganyan. Di ako na lang nagsangat. Praying for the cats, our cats. The health of our cats, patience for them because they're quite a handful at times, most of the time actually, right? So praying for Our dear our little fur cat kids. Praying for my other brother, si Walter, ang kanyang anak, si Dottie, and lovely wife, si Mar. Praying for good health and continually serving the Lord. They have been really a big blessing to me. Yung pananampalataya nila sa Panginoon is really a blessing, and praying that God will protect them and give them more health so that they can reach out to more people. Itong console ko, I got that as ukay-ukay. So, I'm going to clean that and then put something in there that's Christmassy. Okay, I'm videotaping my favorite thing to do. Yan, gagawin ko itong Christmas area. So, dapat mga ganitong gingerbread
Dapat sa ano ito eh. So, coffee area. Here, my thingy here. It's like gingerbreads and cookies. I mean, this should be placed in the coffee area. But oh well, just so I have something Christmassy to put in here. Ito na lang yung gagamitin ko. Tapos, tingnan natin kung babagay ba siya sa mga decor ko na ilalagay dito. Okay? Or, I will just let it be like that. We'll see. Ito na. Galing ukay-ukay. Gagawan ko ng Belen dito. Now, who do you think this is? Huh? The earthly father of our Messiah. One of the three kings. So, saan kayo dito? Yan. Another one here. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Siyempre, yung angel ay... Diyan ka lang muna. Standby ka lang muna dyan, angel. And this is Mary. Yan. The mother of Jesus. And yung mga shepherds. Like me. Tapos, may mga cows pa doon sa medyo malayo. Or, dito na lang. My shepherd. Yan. Saan ka shepherd? O, doon ka na lang sa malayo. Kasi sa Bible, medyo malayo kayo eh. Tapos, yung angel ay nag-appear sa mga shepherds. So, yan. What did the angels tell the shepherds? Fear not, for... You have to look it up. Huwag kayong matakot dahil... Luke 2. Is that from Luke 2? Yeah. Ito yung donkey na sinasakyan siguro ng three kings. Yan, dyan lang kayo. And then, the Star of Bethlehem. Star, dapat nandito siya. Kasi ito yung nagtuturo sa mga Magi where Jesus was. Yan. Sinong kulang do you think? Who do you think is the kulang? Tadaan! Ito yung manger natin. And of course, the very celebrant, Jesus of Nazareth. Yan. Para namang ang tanda ng kanilang Jesus. Oh. Parang symbol lang ito ha, hindi ito si Jesus. Huwag tayo siguro, yan. Jesus was born in a manger. Alam niyo guys kung anong manger? Ang manger ko ay isang kainan ng mga baboy, ng mga baka. Kasi wala nang space doon sa inn. Wala na silang hotel room na Kasi naglalakbay sila dahil sa panukala ng governor na lahat ng mga descendants si David, punta kayo sa capital, Jerusalem, para magparehistro. Nag-journey sila until manganganak na si Jesus sa Bethlehem. So, kailangan nilang ng inn, mag-upa ng room. Tapos, puno na yung mga hotel sila doon. Kaya, may isang farmer na sabi niya, dito na lang kayo sa kainan ng mga baka namin. Sorry, wala na talaga kaming mapapatuluyan sa inyo. So, yun. Kaya siya natao sa manger. Tapos, in the meantime, may mga shepherds na nagtitend sa kanilang shapes. Tapos, biglang, lumiwanag yung kalangitan. Takot sila. Tapos, sabi ng angel, huwag kayong matakot. I am here to tell you that Jesus is born. He will be called Emmanuel, or God with us. Yun. Tapos yun, nagre-rejoice sila. Glory to God in the highest. Sabi nilang ganun. And in the meantime, itong mga three kings, yan, nagaling daw sa east. Ewan ko kung saan yung east. Si Melchor, Balthazar, and anong pangalan ng mga three kings natin? Yan, pumunta sila kay Herod. Sabi nila, we've heard that the Messiah, yung magsisave ng sanlibutan panganak dito sa lugar nyo. Alam nyo ba kung saan? Tapos sabi ng Herod, umapaw yung kanyang jealousy dahil ayaw niya.
na mayroon pang tao na mas makapangyarihan sa kanya. So, sabi niya, hindi ko alam. Hindi niya sinabi na nadi-jealous siya. Minsan tayo pag may tao na na-promote na mas mataas pa sa atin, nadi-jealous tayo, di ba? Yun yung na-feel ni Herod. Kinimkim lang niya yung jealousy niya. Tapos sabi niya, hanapin niyo. Tapos pag malaman niyo kung saan na yung Messiah, yung si Jesus, ipaalam niyo sa akin kaagad para pupunta ako doon at sasambahin ko siya. Ang nag-guide sa kanila papunta doon sa Bethlehem is the star. Sabi ng mga 3 kings, yun, star. Yan yung mag-guide sa atin papunta kay Jesus. So, naabutan nila si Jesus doon sa, malapit sa baka, doon sa manger. Tapos, yun, nagdala sila ng incense. Incense meaning para siyang aroma na may magandang smell. Sabi nila, king, hindi siguro ito mga kings. Sabi sa Bible, wise men. So, mga wise sila kasi nung sinabihan sila ni King Herod na balik kayo ha para ituro nyo sa akin kung saan si Jesus para pupunta ako doon at sasambahin ko siya. Hindi sila bumalik doon sa kay Herod na place at pumunta sila sa opposite na direction. So yung myrrh ay isa ding a perfume na galing din sa ugat ng kahoy. So yan. Tapos syempre may nagdala ng gold. Yan. So incense, myrrh, and gold. Tapos, siguro, sinasakyan nila ay donkey. So, yan. Yan po ang ating Christmas nativity. And hopefully, may natutunan kayo sa birthday ni Jesus. Sa John 3:16, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son through Mary, so that kung sino mang nanampalataya sa Kanya, hindi lang pananampalataya sa isip, kundi sa gawa din, He will give them the right to become children of God. Plus, whoever believes in Him will not perish. Hindi pupuntang impyerno, kundi papuntang langit with God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit." Alright? So, yan lang po. So, yan yung ating little nook dyan na area. And, yeah, that is, I think, the third area in this house that I finished. Yan. First, yung ating fireplace at saka Christmas area there sa front. Kaya lang, ang dami na namang mga chichiburechi na nalagay ko dyan. Kailangang linisin. And then second, ay ang ating dining area na kahit hindi pa tapos yung sahig na kailangan pa ng transition. But, yan, pinagandahan ko na. Tinodo ko na. Yan. Gusto ko sanang simple, walang mirror, kaya lang blunt yung yung dating niya. And then third, yan po. Papuntang office ni Cory at saka papuntang bathroom. Bukas, balikan niyo ako bukas ha kasi i-prepare ko na yung coffee area ko, coffee station ko. So I hope you would also enjoy that. Guys, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung mga gifts na prepare ko para ibigay ko sa mga friends ko. Hopefully bukas hindi ako makalimot. Bukas na lang ha.